Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 1 hanggang 8. Sa mga Gemini, alamin po natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa linggong ito. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Gemini ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Lover's card. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the World card. In the area of what you need, meron po kayong the Three of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. In your near future, meron po kayong the Ace of Wands. In your challenge, meron po kayong the Hermit card. Sa fortune, meron kang the Seven of Pentacles. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Knight of Cups. At ang outcome niyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Gemini, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan. Kaya keep on liking, keep on commenting sa ating bawat uploads para sa inyo. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Ace of Swords. Meron kang dalawang ace dito. 1-1 is telling you you're on the right direction, you're on the right path, kaya continue moving forward, okay ka. Okay? So, Ace of Swords sinasabi dito, Gemini, ng iyong spirit guides to have a clear mind pagdating sa mga bagay na kailangan mong ayusin. Pagdating sa mga bagay na dapat mong panindigan, sa mga bagay na gusto mong ma-accomplish sa life mo this week. Importanteng malinaw muna sa iyo ang lahat bago ka kumilos para magkaroon ng malinaw na direksyon at hindi magkaroon ng, alam mo yun, parang waste opportunity or waste of time yung gagawin mo. Okay? You're also being called to not back down, no? Pag merong mga dapat gawin, pag merong mga dapat asikasuhin, laban, sugod, continue to fight hanggang sa ma-accomplish mo yung desired mong outcome. Panahon to para maging mas palaban na mag-uugat sa kaliwanagan ng isip. Okay? Very important ito. Clarify natin by using the card of the week. Meron kang happiness. Happiness comes from a fulfilled heart and a harmonious relationship. Sabi dito, ang kaligayahan talaga'y nag-uugat sa isang pusong talagang fulfilled yung mga ginagawa. And also magkaroon ka ng maayos na pakikipag salamuha sa mga karelasyon mo sa buhay. Maaring lover, kapatid, magulang, best friend, no? Have a close bond with these people ang talagang magdudulot sa iyo ng labis-labis na kaligayahan. Okay? So, in your core energy, you have the Lover's card. Sabi dito, Gemini, this week, kailangan malinaw sa iyo kung ano tong mga bagay na pinipili mo. It's all about you making this conscious effort pagdating sa mga bagay na gusto mong panindigan. If it's all about love, kung ito ay tungkol sa pag-ibig, kaya po ipinapayuhan ng iyong spirit guides to completely see the truth about your love. Dapat alam mo daw yung pinapasok mo at alam mo kung gaano kahalaga itong taong ito sa iyo. Okay? Kung ito naman po ay tungkol sa trabaho o kaya sa negosyo o career path, kaya po yung tinatawag na linawin daw lahat ng malabo, lahat ng mga hindi sure para alam mo daw yung stand mo o yung position mo sa isang bagay o sa isang lugar. Okay? Importante na sa labas at saka sa loob, you know kung ano yung napanghahawakan mo sa isang choice na pinipili mo. Okay? Hindi pwedeng, ay hindi ako sure eh. Ay hindi pa malinaw sa akin eh. Ay hindi ko alam ang label namin eh. Parang sabi dito, everything should be clear. Everything should be, you know, klaro sa pagitan ninyo kung ito ay lover o kung ito ay sa choice mo or paninindigan mong choices in your life. Importante na malinaw lahat para alam mo yung pinapasok mo. Okay? Clarify natin siya.
Lovers cards being clarified by, you have the World card. Dalawang beses lumabas si World card, telling us, Gemini, na panahon talaga to for you to really complete something. Meron kang dapat daw kompletuhin, ma-accomplish, or matapos ng isang bagay para makalarga na. Parang ganun eh. Sabi dito, kung ikaw ay nalalabuan pa sa mga nangyayari, siguro panahon talaga to for you para kalkalin, trabahuhin, i-make sure that everything is working out in your favor. Okay? Dalawang world card yan, giving you that assurance. Now, itong Lover's card, confirmed by our World card, parang sinasabi dito na you need to get out of your shell. Parang kailangan mo na talagang isara yung dark chapter pagdating sa ugnayan mo sa isang tao for you to be able na makahinga na or makaalpas na sa bigat na yon. Kung ito man po ay tungkol sa mga pinipiling career path or negosyo or trabaho, sinasabi dito ng yung spirit guides to really make sure na you're happy in that scenario or you are being yourself while you're doing this. Kasi kung unti-unti mong nawawala ang sarili mo habang minamahal mo itong bagay na to or taong ito, parang hindi siya worth it eh. Kaya importante, Gemini, alam mo kung sino ka, ang buong pagkatao mo while committing on this person or on this endeavor. Kasi kung unti-unti ka rin nauupos, kahit ginagawa mo naman ng kaya mo dito, parang hindi siya valuable enough, 'di ba? Parang hindi siya worth it for you. Sa panahon talaga to, Gemini, to really make yourself happy. Kung itong bagay na to ang papaligaya sa iyo, why not? Push. I-push mo siya or mag-commit ka diyan. Pero kapag ang sarili ay nawawala, naliligaw, baka kailangan linawin ang mga dapat linawin. Okay? Importante 'yan. So, tanungin kita ngayon, Gemini, ano ba tong mga pinipili mong bagay or tao na handa mong ibigay ang lahat, magtagumpay lamang? Comment down below. I-manifest na natin yan. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the World card. Sabi dito, Gemini, I don't know why, parang pinapayuhan ka na sa kabila ng mga marami mong inaasikaso, importante pa rin na ma-accomplish mo at makompleto mo yung isang bagay. Meron kang dapat daw na matapos ngayon eh, or ma-complete ganyan. And rinig ko na meron kang mga distractions sa paligid. So kinakailangan tayo ay matalas ang isip sa kung anong dapat i-prioritize at kung ano ang dapat matapos ngayong linggong ito. Okay? Ramdam ko na marami kang responsibilidad, marami kang ginagawa, pero mas importanteng unahin daw tong isang ito na kailangan talagang kompletuhin na maasikaso na kasi kapag tumagal pa, baka maging komplikado pa sa schedule or maging pabigat pa sa mga iba pang inaasikaso mo. So, I'm hearing kailangan daw maging hands-on ka daw muna dito. Pag naging natapos na yan, naging okay na yan, para makakahinga ka na ng maluwag. Okay? Good for you. Clarify natin to. So Gemini, kamusta po kayo ngayon today? Ikaw ba ay May Gemini or June Gemini? Comment down below your birthday. Okay? World card is being clarified by the Nine of Swords. Yes, marami kang mga bagay na ino-overthink or ino-overanalyze imbes na isolve natin. Kaya daw maraming mga nakabinbin or naka-open-ended na bagay sa buhay mo. Imbes na harapin, parang laging inilalayuan, binibitawan, hindi tinatapos, malabo, no? Kaya nga sabi dito, in order for you to really move on and makaramdam ng pag-alwan is because kailangan harapin natin yung ating mga kinakatakot and i-close na yon, kompletuhin na, tapusin na para makalarga ka na. It's all about you setting yourself free and loving your life even more. Kaya kung maraming nakabinbin sa buhay na talaga namang pasakit na sa isip, pasakit pa sa damdamin, kailangan palayain mo ang sarili mo dyan. Find your happiness. At hindi mo daw mahanap ang happiness mo kung hindi mo isasara yung naging dahilan ng kalungkutan. So, paglinawin mo ang isip para alam mo kung ano yung mga dapat isolve, alam mo kung ano yung mga dapat nang bitawan, para totally makapag-move on na at makompleto mo na yung isang bagay. Okay? Good for you. Kaya mo yan. In the area of what you need, meron kang the Three of Pentacles. Sabi dito,
Gemini, panahon na for you para makipagtulungan ka sa ibang tao, no? Narinig ko, what if i-share mo daw sa iba, yung mga pinagkakatiwalaan mo to ha, i-share mo sa kanila yung nararamdaman mo. Itong mga takot, alalahanin, itong mga bagay na gusto mong ma-accomplish, makompleto, makamit, no? Kasi nakita ko dito na kapag na-share mo to sa mga karapat-dapat na tao, tutulungan ka nila. At yung tulong na yun, magpapalinaw sa journey mo o sa ginagawa mo ngayon. Maybe medyo lunod ka lang ngayon sa kaba, sa takot, sa alinlangan, sa overthinking, sa stress. Pero kapag daw tinry mo makipag-cooperate or makipag-collaborate sa ibang tao na alam mong talagang makakatulong sa'yo, gagaan at mas bibilis, mas gaganda yung inaasikaso mo ngayon. So make sure na you are open to to accept help from other people. Okay? Importante 'yon. Clarify natin. The Three of Pentacles being clarified by the Devil card. Okay? Pinapayuhan ka dito, Gemini, na yung spirit guides to release. Release mo yung perfection mo. Release mo yung mga feeling ko kasi pinapangunahan mo lagi yung sitwasyon. Imbes na, teka, gawin ko lang yung kaya ko. Gawin ko muna yung possible way before overthinking this thing, no? Lahi ka daw pinapangunahan ng, ay baka mapahiya ako, ay baka i-reject ako, ay baka pangit yung idea ko, wag ko na lang kaya sabihin, ay baka lalo lang gumulo, ay baka mamaya pagtawanan lang ako. Lagi mong pinapangunahan yung magandang bagay sana at napupurnada siya dahil pinapangunahan mo ng mga negative thoughts na hindi naman talaga mangyayari, no? So, you really need to tell yourself na ibaba ko na yung ego ko, ibaba ko na yung pride ko, and just be humble enough to really be open with them. Importante yun para makalaya ka eh. Hanggat kinukulong mo ang sarili mo sa mga mali mong iniisip, sa mga mali mong nararamdaman, may hirapan kang tanawin yung kaliwanagan sa sitwasyon mo. Kaya importante na magkaroon ka ng mga taong reliable, mga taong maaasahan, para sila yung makatuwang mo sa gagawin mong ito. Okay? So in the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Pentacles. Sa mga naghahanap dyan ng love reading, this is really a quiet confirmation na meron akong nakitang proposal soon. May magpo-propose sa'yo ng maaring ikakasal ka na or magpo-propose ng pag-ibig, no? Baka meron kang date dyan or secret admirer at talaga namang ngayon magkakaroon ng tapang para yayain ka, ganyan. But for others, kung hindi naman love reading ang hanap mo dito, tinatawag ka ng yung spirit guides to prioritize kung ano man tong pinipili mo para makompleto na. Example, ang pinipili mo ngayon ay trabaho sa South Korea, halimbawa lang. So, kailangan mo ibigay lahat ng kinakailangan para ito ay maganap. Para yung kinakailangan doon ay makompleto at makalarga ka na, ma-accomplish mo na yung task papunta sa South Korea. So kung ano man tong balak mong panindigan, whether trabaho to, project, no, or endeavor sa buhay, kailangan mo talaga tong i-prioritize. Buhisiin mong mabuti, aralin mong mabuti, para kung ano yung kinakailangan sa'yo, magawa mo, ma-accomplish mo, matapos mo, para ito'y mayakap mo totally. Kumbaga, yung effort mo ngayon, yung kakisigan mo at talaga namang determinasyon mo na huwag sayangin yung chance na binibigay sa'yo ng choice na ito ay magdadala sa'yo sa totoong tagumpay. You're really gonna at the top of the world, ika nga. So kung ano man yung inaasikaso mo ngayon, Gemini, aralin mo daw mabuti. At kailangan malinaw sa'yo kung ano pinapasok mo para sure ball yung happiness and also yung pagyakap mo dyan. Okay? Importante yan. Clarify natin. Page of Pentacles being clarified by you have the Star card. Yes, sabi dito, kung talagang pangarap mo yan, kung talagang malapit sa puso mo, hiniling mo to siguro, no? Talagang minanifest mo kay God every night, nagrosaryo ka pa, or tuwing merong fiesta, ikaw ay talagang naninikluhod para magdasal tungkol sa pangarap na ito. Sinasabihan ka ng iyong spirit guides ko talagang yan ang gusto mo, kailangan pag-aralan natin ang pasikot-sikot sa dream na ito.
para makuha mo yung tamang timpla sa kung paano talaga siya magaganap sa iyong buhay. It's all about your choices. It's all about your move. It's all about how you direct your life. Example, kung balak mo maging singer pero very choosy ka sa mga auditionan mo, paano natin masusungkit yung ating pangarap kung wala kang kahandaan na pag-aralan siya or buting tingin siya para to make sure na kayang-kaya ko tong abutin. Parang ganun. So open yourself for all positivity para masungkit natin yung ating dasal, no? Kung wala kang ginagawa, porke dasal ka ng dasal, sabi nga, 'di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So if you're not giving any effort para dito, paano, 'di ba? So you really need to give yourself the time para ito ay ma-perfect or para ito ay ma-accomplish sa buhay mo. Okay? Especially here, in your near future, meron kang the Ace of Wands. Talagang new life, new beginning, new opportunity. Kung ano man tong pinipili mong landas, sabi mo, ay, sige na nga, itutuloy ko na yung nursing ko. Tapos na ako ng 10 years ko sa call center. Now, I'm setting myself free. I am now accomplishing something in my life. And ito ka, halimbawa, you are now having this first job as a nurse sa Maynila, halimbawa. Tapos ngayon ready ka na sumabak, very excited ka dahil ito talaga yung pangarap mong gawin. Example. O halimbawa din, pinipili mo ngayon itong trabahong ito sa kabilang bayan. And then parang feeling mo, yes, parang ito na yung chance ko to feel alive, to feel accomplished. And then boom, kuhang-kuha mo yung new life na yan. Very energetic ka at masaya ka kasi bagong buhay, bagong environment, bagong galawan, at malinaw sa'yo talaga na ito yung direction mo. Ito yung nakatadhana for you. Parang ganon. So, palayain mo ang sarili mo sa kalituhan para alam mo kung saan ka ba talaga didirekta at kung ano talaga yung para sa'yo. And you will feel lighter. Narinig ko dito. You will feel lighter without too much stress. Yes, may problema pa rin. Yes, may mga dapat ka pa rin asikasuhin. Pero magaan sa damdamin tanggapin. Magaan sa damdamin na ilaban. Kasi alam mo na ito yung para sa'yo. You are now embracing your new life and handa kang tahakin yung landas doon dahil alam mong kaya mo. Okay? Mga ganon. Clarify natin. Ace of Wands being clarified by the Four of Swords. Yes, panatag ka na. Parang sabi ko nga, marami ka pa rin dapat asikasuhin, marami pa rin dapat problemahin o solusyonan, pero payapa eh. Ramdam mo na, this is what I want, this is what I prayed for, this is what I really envisioned for myself. So congrats. Kung ano naman tong pinangarap mo, nasa buhay mo na. Kumbaga, you are living the best life that you want. So congrats Gemini. Napakaganda po ng bagong simulang ito in the near future. So, i-anticipate na natin yan, idasal na natin na darating ka rin doon sa estadong iyon. Okay? In your challenge, meron kang self-sabotage and limiting belief. Sabi dito, marami kang mga limitadong pag-iisip tungkol sa bagay-bagay. Panahon na para buksan mong isip mo. Huwag mo laging isipin na hanggang dito ka lang, na mahina ka, na wala kang maaabot, na yung mga bagay na yun ay super imposible, no? Huwag mo isipin yun. Baguhin mo na yung mindset mo para maabot mo na talaga yung full potential mo. Okay? You also have self-sabotage. Sabi dito, ikaw daw ang sumusubotahe sa sarili mo. Okay? So ngayon, minsan tinatamad kang gawin yung isang bagay kaya maraming delays. O kaya nagkakaroon ka ng negative self-talk at kinakausap mo ng pangit yung sarili mo. No? And minsan, takot kang magkamali o takot kang humakbang kaya ikaw mismo ang gumagawa ng dahilan o excuses para hindi maganap yung isang magandang bagay sana. So panahon to for you to really be strong enough at wag nang matakot, wag nang isabotahe ang sarili para maabot mo na yung success and kaligayahan sa iyong buhay. Yung talagang totally for you, destined for you. Okay? So do not tie yourself sa isang kadena na hindi ka doon mag-grow. Okay? In your challenge, meron po kayong the Hermit card. Si Hermit card, dito, sinasabi ng yung spirit guides Gemini na panahon na to let yourself shine. Explore the world. Akuin yung mga minamahal mo or i-commit yung sarili sa mga alam mong para sa'yo. Ikaw to, Gemini ha, nakalimutan ko lang sabihin kanina. Ikaw to.
Lover's card. So pag lumalabas ka, especially core energy pa, ibig sabihin napakalakas ng power mo this week. Napakalaki ng frequency mo para ma-acquire yung mga gusto mo. Siguro ngayon nagbabago na yung kalinawangan sa isip mo, nagbabago na yung direction mo. It's because sobrang powerful mo kasi. Dumarating ka na sa punto na gusto mo nang itama yung landas. Kaya marami kang questions, marami kang pag-andar, marami kang pagbabago. Milestone after milestone after milestone. Kasi lumiliwanag na sa isip mo yung para sa'yo talaga. Kina-question mo na sa'yo mo, akin ba talaga to? Gusto ko ba talaga to? O meron pa akong iba? May certain pagkauhaw or may certain gutom for more. Gutom to reach higher or to find your own path or to find your purpose in life. Kaya panahon talaga to para explore na yan, masagot na yan. Go out there, explore the world at huwag ka makontento sa limitado mong mundo. Okay? I-clarify natin to. The Hermit cards be clarified by the Queen of Wands. Yes, sabi dito, maniwala ka lang sa skills mo. Maniwala ka lang sa sarili mo. Yan ang kalaban mo ngayon eh. You always feel that you are not good enough. You always think na ay parang hindi ako deserve nito. Kaya lagi kang umaalis, lagi kang naghahanap ng iba. Parang feeling mo hindi ito yun eh, hindi ito yung swak sa akin eh. It's because malabo pa sa'yo. Kaya importante talaga paliwanagin natin ang ating isip kung ano ba talaga ang gusto ni Gemini. Para kapag na-realize mo na kung anong gusto mo, madali sa yung lakarin ito. Madali sa yung i-accomplish yan. Kaya ngayon pa lang while we're talking Gemini, kailangan klaro na sa'yo kung ano ang gusto mo, kung ano yung papanindigan mo, at kung ano yung mga dapat mong ma-accomplish para maging happy ka na. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang discovering the truth, you stand in the light of truth. Yes, with the Ace of Swords, pag alam mo kung ano yung tama, ilaban mo. Kung alam mo yung talagang nararapat gawin, ilaban mo yan. Kasi yun yung power mo to move forward, di ba? So if you know that you can, if you know na yun yung tamang gawin, laban, so good, wag matakot. You also have wise leader. You are a beacon for others. Sabi ko nga dito, maraming humahanga sa'yo. Maraming mga tumitingala sa'yo na parang, uy, si Gemini magaling siya. Uy, si Gemini maasahan yan. Uy, si Gemini versatile yan. So, dahil sa mga tiwala na yon at pagkilala na yon, dapat daw mas magtiwala ka sa sarili mo at mas pataasin mo yung confidence mo kasi kaya mo. Okay? In your fortune, meron kang the Seven of Pentacles. Sabi dito, nasa fortune area mo, meron kang hinihintay ngayong linggo na ito, na magbunga or magkaroon ng update or magkaroon ng sagot. The good news is, yes, lilinaw na yung estado ng mga hinihintay. So kung ano man to, the answer will come, hinog na siya, at makakamit mo na yung bunga nito. So kung if you're waiting for so long, makakaasa ka dito, Gemini, at talaga namang okay na, lalabas na. The struggle is over. Hindi ka na malulungkot or hindi ka na mababalisa sa kakahintay dito. Tapos na yung struggle. The outcome is here. The bunga is here. And you're now harvesting the good outcome dyan sa hinihintay mo. So now, klaro na, okay na, makakahinga ka na ng maluwag. Congrats, congrats, congrats. Okay? I-claim mo to para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang, it's time to take action. Panahon na daw para kumilos ka. Panahon na daw para pag-aralan, buting-tingin, para matupad yung pinaplano mo. Kung wala kang kahandaan na lumaban at medyo duwag-duwag ka pa ngayon, edi paano natin to makukuha, di ba? So, you really need to tell yourself, I'm a fighter, I'm a doer, action-oriented ako, and I will fight until I win. Okay? The answers you need are coming. Yes, yung mga tanong mo kanina, yung mga hindi ko alam to, hindi ko alam yan, sigurado na ba to? The answers will come, so don't worry. Okay? Mapapanatag ka rin at titibay din ang loob mo sa mga gagawin mo sooner. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Knight of Cups. Pinapayuhan ka dito, Gemini, na yung spirit guides to be true to what you're feeling. Okay? Kung ano yung naramdaman mo, kung ano yung pangarap mo, kung ano yung tibok ng puso mo, actionan mo. Hindi pwedeng ilang ka or confused ka lagi sa nararamdaman. Panahon to para palayain ang sarili mo sa kumukulong sa'yo.
if you could just be honest enough or open enough, kung ano man yung minimithi mo na yan, madali mo na yan makukuha. Kaya simulan mo ngayon, Gemini, sa pagpapakatotoo. Pagpapakatotoo sa feelings, sa tao sa paligid, sa pangarap, sa problema na dapat nang isara para makalaya ka na, at saka sa mga kumakadena sa'yo para ma-accomplish yung ginagawa mo ngayon. Sabi dito, your true feelings will really direct you sa kung anong balak mong gawin sa hinog na bunga. Okay? Kaya importante ngayon na okay ka, malinaw sa iyo kung ano yung mga dapat yakapin, at kung saan mo balak dalhin itong naramdaman mo na ito. Okay? Clarify natin. Knight of Cups being clarified by the Ten of Wands. Yes, sabi dito, kung ano yung mga pinapasan-pasan mo na bigat ng puso, na talaga namang parang feeling mo, kailangan ko na i-release para makalaya na ako, para maramdaman ko na yung ginhawa sa buhay. Do it. Tell it. Kung sino naman tong concern na to, baka mamaya kapatid, magulang, o lover mo, sabihin mo na sa kanya, iparamdam mo na sa kanya, or ipaunawa mo sa kanya yung naramdaman mo para wala nang bigat, para makalaya ka na sa bigat ng pinapasan mo na yan. Okay? Very important ito. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Mountain Road. You are on the road to success. Wow. Claim this. You're on the road to success. I am on the road to success. I-comment mo yan, it will be yours. You also have V, victory in some endeavor. Wow, congrats, talagang happiness, completion, accomplishment. Sobrang saya mo dahil yung pinapanindigan mo talaga namang approved, successful para sa'yo. Congrats po. Another message, you have hills, obstacles to overcome. Yes, kailangan talaga malagpasan tong mga obstacle na to, makompleto mo, matapos mo para makalaya ka na. You also have December, o mga Gemini, meron po ba kayong special occasion pag Desyembre, halimbawa birthday ng kapatid, birthday ng magulang, o kaya anniversary? Kung ang sagot po ay yes, ibig sabihin, this reading is for you. Kung hindi naman po, meron po kayong milestone sa buwan ng Desyembre. Congrats po. So, ang outcome ni Gemini for March 1 to 8, meron kang the Three of Swords. Sabi dito, palayain mo na ang sarili mo sa mga nangyari in the past. Kailangan talaga ikaw ay matapang na lumaban at ipahinga na yung mga naging rason na mga painful experiences na ito. Hanggat hindi ka daw nakaka-move on, mahihirapan kang yakapin or maging malaya sa ginagawa mo ngayon. Sabi ng yung spirit guides, you need to commit yourself in your freedom or commit yourself sa mga bagay na alam mong kaya mong yakapin, kaya mong ma-accomplish. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung malabo pa sa'yo at parang feeling mo ligaw na ligaw ka pa, maaaring nag-ugat ito sa mga painful experiences in the past. Kaya ngayon, Gemini, while we're talking, sabi ng yung spirit guides, maghilom ka na. I-surrender mo na kay God lahat ng galit, sakit, pain na naramdaman mo in the past and move on. Move on. May naghihintay na bago, may naghihintay na magandang bagay or pagkakataon at talaga magdudulot sa iyo ng kapanatagan. Kaya kung ano man tong pinipili mo, choices mo, stand up and i-accomplish yan. Kompletuhin yung dapat kompletuhin para ikaw'y makalarga na. Makabitaw ka na sa kadena ng nakaraan mo. Okay? Clarify natin. Ten of Swords is being clarified by the Ace of Swords. Yes, talaga namang sabi dito, huy, kailangan mo talaga tong isiping mabuti na ikaw ba'y nag-dwell masyado sa past? Ikaw ba'y hinaharangan ng past heartache mo or past rejections mo? Dapat dito maging payapa ka na. Learn to move on. Learn to accept what happened. Patawarin mo rin ang iyong sarili sa mga nangyari. And let's always try to begin our life sa mga bagong choices natin para magkaroon tayo ng accomplishment, paglaya, pagbuti ng buhay. Palayain ang sarili para maabot yung mga dapat maabot at maging masaya ka na ulit. Okay? So Gemini, yan po ang inyong March 1 to 8. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.